Ang pag-iyak ng apat na sanggol ay parang mga kutsilyong tumatarak sa dibdib ni Adrian Valderrama. Bawat isa ay nagpapaguho sa huling piraso ng kanyang katinuan. 7 buwan. 7 buwan na ang lumipas simula nang mawala ang kanyang Sofia. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nalulunod sa kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Ngayon, sa loob ng nagkakagulong eroplano, habang naglalakbay pabalik sa Manila mula Davao, parang pinagtatawanan siya ng tadhana. Ang kanyang quadruplets, si Ensoy, Ili, Erin at Enya, ay sabay-sabay na umiiyak at sa bawat patak ng pawis na bumababa sa kanyang noo, mas lalong lumalalim ang pakiramdam niya ng kompletong pagkabigo. Pinilit niyang patahanin ang isa, pagkatapos ay ang isa pa, ngunit walang epekto. Ang mga tingin ng ibang pasahero ay dumadami. Mula sa pagkaawa ay nagiging inis. Narinig niya ang bulungan. Hindi ba niya mapatahan ang sarili niyang mga anak? Napayuko si Adrian, naramdaman ang init ng kahihiyan na umakyat sa kanyang pisngi. Ang kanyang mahal na Sofia. Kung narito pa sana siya, alam niyang malulutas niya ito nang walang kahirap-hirap. Si Sofia na nag-iwan sa kanya ng pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon, sa gitna ng ingay at kaguluhan, ninais niyang sumuko na lamang. Isang gabi ng walang tulog, isang buhay ng kawalan ng katiyakan, at 4 na maliliit na nilalang na umaasa sa kanya, ngunit wala siyang maibigay. Ang kanyang posisyon bilang CEO ng Valderrama Group ay walang silbi sa harap ng pag-iyak ng kanyang mga anak. "Sir, pwedeng tulungan ko po kayo?" Isang malambing na boses ang pumunit sa kakulungan ng kanyang pagkabigo. Tinaas niya ang ulo at nakita niya ang isang babae. Simple ang suot nito, walang makeup, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng kakaibang init at pag-unawa. Liza Metrillo ang nakasulat sa kanyang name tag, na halos hindi makita sa ilalim ng kanyang plain na uniforme. Mukhang isang simpleng nurse o caregiver. "Ayos lang po ba?" tanong ni Liza, lumapit ng bahagya. Hindi niya hinintay ang sagot ni Adrian. Dahan-dahan siyang lumuhod, nakipag-ugnayan sa mga sanggol. "Huwag kang mag-alala, little one." Malumanay niyang sabi kay Enya na humihikbi ng malakas. Kinuha niya ang bote ng gatas na hawak ni Adrian. Ininit ito ng bahagya sa kanyang palad at maingat na inabot kay Enya. Sa loob lamang ng ilang segundo, huminto ang pag-iyak ni Enya at nagsimula itong sumipsip. Sumunod si Erin, Ellie at Enzo. Sa bawat bata, may kakaibang diskarte si Liza. Kinanta niya ang isang malambing na kanta kay Ellie, hinagod ang likod ni Enzo, at marahan na nilibang si Erin gamit ang isang maliit na laruan. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang dating nagkakagulong eroplano ay naging tahimik. Ang mga pasahero ay tumahimik at ang mga tingin ay nagbago mula sa pagkainis patungong paghanga. Si Adrian, na nakatayo lang doon, ay hindi makapaniwala. Para siyang nakakita ng anghel sa gitna ng kanyang impyerno. Ang matinding pagkaalarma at pagkabigo na nararamdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Pinagmasdan niya si Liza habang inaalagaan ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may kasanayan at pagmamahal. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng tunay na malasakit. Hindi ito basta trabaho para sa kanya. Ito ay isang bagay na mula sa puso. Sa sandaling iyon, alam niyang may natagpuan siyang hindi lamang isang yaya, kundi isang huling hininga ng pag-asa. Paano mo nagawa yan?" tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkamangha. Ngumiti si Liza. Ang ngiti niya ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng eroplano. "Nurse po ako ng pediatric. Sanay na po ako sa mga bata, sir." Ngunit higit pa sa kasanayan ang nakita ni Adrian. Nakita niya ang isang puso na handang magbigay. "Kailangan kita," biglang sabi ni Adrian. Nagulat sa sarili niyang mabilis na desisyon. Kinuha niya ang kanyang pitaka at inabot ang isang business card.
Ako si Adrian Valderrama, ang CEO ng Valderrama Group. Pakisuyuan mo, Liza. Gusto kong magtrabaho ka sa amin. Kailangan ko ng isang taong tulad mo para alagaan ang aking mga anak at para tulungan akong matuto ulit maging ama. Nagulat si Liza sa kanyang diretsong alok. Tinitigan niya ang business card. Valderrama Group, isang pangalan na kilala sa buong bansa. Isang oportunidad na hindi niya inaasahan. Ngunit kasabay nito, isang pangamba ang bumalot sa kanya. Villa Valderrama, isang napakalaking mundo na malayo sa kanyang simpleng buhay. Naalala niya ang kanyang kapatid na si June na nakaratay sa ospital, nangangailangan ng mamahaling operasyon. Isang malaking responsibilidad, isang malaking pera. Ngunit, ang presyo ba ay ang pagpasok sa isang mundo na hindi niya kailanman inakala na mapupuntahan niya? Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hinawakan niya ang business card. Ang kanyang puso ay nag-aalinlangan sa pagitan ng pag-asa at takot. Ang alok na ito ay isang susi, ngunit sa anong pinto ito magbubukas? Ang Villa Valderrama, isang pangalan na parang nagmula sa mga pahina ng isang nobela o kaya'y sa mga pelikulang pinapanood niya lamang noon. Ngayon, narito siya, nakatayo sa tapat ng napakalaking gate. Ang kanyang bag na luma ay tila ba isang kahiya-hiyang tagakarga ng kanyang simpleng buhay. Ang pagkabigla at paghanga ay pumupuno sa kanyang dibdib habang binabagtas nila ang mahabang driveway. Bawat halaman ay maayos na inayos, bawat eskultura ay sadyang inilagay. Ito ang mundo ng mayayaman ng mga Valderrama at siya, si Liza Metrillo, ay pumasok dito bilang isang yaya. Magandang umaga, Ma'am Liza. Bati ng isang katulong. Ang boses ay magalang, ngunit may bahid ng pagtataka sa mga mata nito. Nararamdaman ni Liza na siya ay dayuhan sa lugar na ito, isang patak ng ordinaryo sa isang karagatan ng karangyaan. Ngunit hindi yun mahalaga. Ang mahalaga ay ang 4 na bata at ang pangako ng sahod na makakapagbigay ng pag-asa para sa operasyon ng kanyang kapatid na si June. Hindi pa siya nakakapag-ayos ng kanyang mga gamit nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Isang matandang babae ang nakatayo doon, may matatalim na tingin at nakataas ang kilay. Ang kanyang postura ay diretsa, ang kanyang damit ay elegante at halatang mamahalin. Ito si Doña Consuelo Valderrama, ang matriarch ng pamilya at ang ina ni Adrian. Ang awtoridad ay tila nakasulat sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ikaw ang bagong yaya? Malamig na tanong ni Doña Consuelo. Ang kanyang mga mata ay sinuri si Liza mula ulo hanggang paa na parang isang paninda sa palengke. Liza Metrillo, tama? Opo, Doña Consuelo. Sagot ni Liza, bahagyang yumuko. Naramdaman niya ang kaba. Ang tingin pa lamang ng matanda ay sapat na para manginig ang kanyang tuhod. Narinig ko ang tungkol sa iyo mula kay Adrian. Mahusay ka raw sa mga bata, sabi ni Doña Consuelo. Ngunit ang tono niya ay hindi papuri. Pero tandaan mo, Liza, ang Villa Valderrama ay hindi para sa mga taong walang pinag-aralan at walang pinanggalingan. Ang posisyon mo rito ay isang pribilehiyo, hindi karapatan. Huwag mong kakalimutan ang iyong lugar. Ang bawat salita ay parang sampal sa mukha. Ngunit bago pa man makapagsalita si Liza, isang boses ang narinig mula sa likuran ni Doña Consuelo. Oh, narito ka na pala, Liza. Isang babae ang lumitaw, maganda, eleganteng-elegante, at may ngiti sa mga labi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Si Catherine Imperial, ang babaeng gustong ipakasal ni Doña Consuelo kay Adrian. Narinig ko ang tungkol sa iyong kababalaghan sa eroplano. Talaga bang kaya mong patahanin ang mga sanggol sa isang iglap? Iyan ay kahanga-hanga o nakakatakot. Tumawa ng pilit si Catherine at sa kanyang mga mata, nakita ni Liza ang purong pagkasuklam at inggit. Siguraduhin mo lang,
na hindi ka gagawa ng anumang kalokohan sa mga bata, Liza. Ang mga Valderrama ay hindi nagpapatawad ng anumang pagkakamali, lalo na sa mga katulad mo na, galing sa ibang mundo. Parang may bumara sa lalamunan ni Liza. Gusto niyang sumagot, ipagtanggol ang sarili, ngunit alam niyang wala siyang laban. Ito ang kanilang mundo, at siya ay isang baguhan lamang. Napilitan siyang ngumiti, kahit na naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang dugo. Kinalaunan, sa mga sumunod na araw, ipinakita ni Liza ang kanyang dedikasyon sa mga Mabilis niyang nakilala si Enzo na mahilig sa mga kotse, si Eli na mahilig sa musika, si Erin na mahilig mag-drawing, at si Enya na malambing at laging gusto ng yakap. Ang Villa Valderrama, na dati tahimik at malungkot, ay unti-unting napuno ng halakhak ng mga bata. Sa piling nila, nakakalimutan ni Liza ang mga masasakit na salita ni na Doña Consuelo at Catherine. Isang gabi, habang inihahanda niya ang mga gatas para sa gabi, narinig niya ang boses ni na Doña Consuelo at Catherine mula sa sala. Bahagyang nakabukas ang pinto at ang kanyang pangalan ay malinaw na narinig. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa niya si Liza, sabi ni Catherine. Ang boses ay puno ng pagkainis. Ako na lang ang kailangan ni Adrian. Ang mga bata, kaya ko silang alagaan. Alam kong mas maganda ka sa kanya, Catherine. Sagot ni Doña Consuelo. Ang boses ay puno ng paghamak. Iyan si Adrian. Masyadong mabait. Pero huwag kang mag-alala. May plano ako. Hindi magtatagal ang babaeng yan sa Villa Valderrama. Hindi kailanman magiging bahagi ng pamilya ang isang hamak na yaya. Aalis siya. At ikaw, Catherine, ang papalit sa kanyang lugar. Dapat lang na mayroon kang gagawin para mangyari ito. Napatayo si Liza. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ang planong paalisin siya, ang mga salitang hamak na yaya at hindi kailanman magiging bahagi ng pamilya ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Naramdaman niya ang lamig na unti-unting gumagapang sa kanyang likod. Napasandal siya sa pader at huminga ng malalim. Ang pag-asa niya para kay June, ang pagmamahal niya sa mga bata. Lahat ba ito ay mawawala dahil sa inggit at pagkasuklam ng dalawang babae? Isang buwan na si Liza sa Villa Valderrama. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong bumabalik ang buhay sa bahay na ito. Naalala ni Adrian ang dating katahimikan, ang mabibigat na anino ng kalungkutan na bumabalot sa bawat sulok pagkatapos ng pagkawala ni Sofia. Ngayon, may mga halakhak ng bata, may mga laro, may mga kwentong binabasa bago matulog. Ang lahat ng ito ay dala ni Liza. Pinagmamasdan niya si Liza mula sa malayo habang naglalaro ito ng patintero kasama si Enzo at Eli sa hardin. Ang kanyang tawa ay malinaw at totoo. Hindi kagaya ng mga pilit na ngiti na nakikita niya sa ibang tao sa kanyang mundo. Ang pagmamahal at dedikasyon ni Liza sa kanyang mga anak ay hindi matatawaran. Si Enya, na dating laging may sipon at mahiyain, ay ngayon ay masigla at laging nakangiti tuwing nakikita si Liza. Si Adrian, na noon ay palaging abala sa trabaho at nawawalan ng pag-asa, ay unti-unting naramdaman ang muling pagbabalik ng init sa kanyang puso. Ang pagkabigo at kawalan ng kakayahan na nadama niya sa eroplano ay pinalitan ng isang bagong pag-asa. Aba Adrian, bakit ganyan ka makatitig sa babaeng yan? Napalingon si Adrian. Si Doña Consuelo, ang kanyang ina, ay nakatayo sa likod niya. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa direksyon ni Liza. Si Catherine ay nasa tabi rin niya, may ngiti sa labi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Adrian ang bigat ng presensya ng dalawa. Pinagmamasdan ko lang po kung gaano kagaling si Liza sa mga bata, Ma. Sagot ni Adrian, pinipilit na gawing neutral ang kanyang boses. Galing? Adrian? Siya ay yaya. Trabaho niya yan. Sagot ni Doña Consuelo, puno ng paghamak. At saka, hindi mo ba nakikita?
Masyado siyang lumalapit sa mga bata. Baka kung anong isipin nila. Ma, siya ang nagbibigay ng saya sa mga bata, giit ni Adrian. At ang mga anak ko, kailangan nila iyon. Ang kailangan ng mga anak mo ay isang ina, Adrian. Biglang sabat ni Catherine. Ang kanyang boses ay tila honey, ngunit may bahid ng asido. Isang inang nasa tamang lugar. Isang balderama. Hindi isang tagapag-alaga na ang tanging hangad ay pera. Naramdaman ni Adrian ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Catherine, huwag mong husgahan si Liza. Wala kang alam sa pinagdadaanan niya. Wala akong alam. Tumawa ng pilit si Catherine. Adrian, ang lahat ay alam ko. Ang mga taong tulad niya ay madaling basahin. Ang mga mata niya ay nagsasabing uhaw siya sa pera at sa posisyon. At ikaw, Adrian, napakababaw mo para makita yon. Tama si Catherine, Adrian. Sabi ni Doña Consuelo, ang kanyang boses ay naging seryoso. Huwag kang malinlang sa mga taong yan. Naalala mo ba ang nangyari kay Sofia? Huwag mong hayaang mangyari ulit sa iyo ang pagkakamali ng pagtitiwala sa maling tao. Napahinto si Adrian. Ang pangalan ni Sofia, ang alaala ng kanyang namatay na asawa. Ang sakit ay biglang bumalik, kasama ang bahagyang pagdududa. Alam niyang may mga bagay tungkol kay Sofia na hindi niya lubos na nauunawaan. Isang nakaraan na tila may mga anino. Ang mga salita ng kanyang ina ay isang malakas na paalala ng kanyang nakaraang sakit. Hindi ba dapat mag-ingat siya? Ma, ibang-iba po si Liza kay Sofia. Depensa ni Adrian, ngunit naramdaman niya ang bahagyang pag-aalinlangan sa sarili niyang boses. Iba? O baka ayaw mo lang makita na pareho sila sa mga bagay na hindi mo gustong makita? Baling ni Doña Consuelo, ang kanyang mga mata ay puno ng paghuhusga. Ikaw ang tagapagmana ng Valderrama. Hindi ka pwedeng magpadala sa mga emosyon mo. Ang pamilya at pangalan ang pinakamahalaga. Kinabukasan, habang abala si Liza sa pagpapakain kay Enya, may isang maliit na insidente. Ang paboritong laruan ni Eli ay nawawala. Mabilis itong natagpuan sa bag ni Liza. Binaliwala ni Adrian sa pag-aakalang nagkamali lang ang mga bata. Ngunit mabilis itong pinansin ni Catherine na nagkunwari pang nag-aalala. Naku Liza, baka mapagkamalan kang nagnanakaw. Dapat mas mag-ingat ka. Sabi ni Catherine, ang kanyang boses ay may bahid ng panunukso. Mabilis na pinagtanggol ni Adrian si Liza. Catherine, wala siyang magnanakaw. Aksidente lang yan. Adrian, masyado kang nagtitiwala. Sabi ni Catherine, tumingin kay Liza ng may pagkasuklam. Baka mamaya, hindi lang laruan ang mawala. Pumagit na si Doña Consuelo. Adrian, Catherine, tama na. Liza, mag-ingat ka sa susunod. Ang tono niya ay sapat na para maintindihan ni Liza ang babala. Pagkatapos ng insidente, nagtungo si Adrian sa kanyang opisina. Ngunit ang isip niya ay kay Liza pa rin. Hindi niya mapigilang pagkumparahin si Liza kay Sofia. Kung si Sofia ay mas mahirap intindihin, mas malihim, si Liza naman ay tila bukas na libro, ang kanyang mga aksyon ay puro at tunay. Ngunit ang mga salita ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Napasandal si Adrian sa kanyang swivel chair. Napatingin sa larawan ni Sofia sa kanyang mesa. Mahal na mahal niya si Sofia, ngunit may bahagi sa kanya na laging nakakaramdam ng hiwalay. Isang bahagi ng buhay ni Sofia ang laging nakatago. Ngayon, kay Liza, pakiramdam niya ay may pag-asa. Ngunit ang kanyang ina, ang kanyang responsibilidad sa Valderrama. Humugot si Adrian ng malalim na hininga. Tumingin siya sa bintana, sa naglalakihang puno sa labas ng Villa Valderrama. Alam niyang kailangan niyang gawin ang tama para sa kanyang mga anak. Ngunit ano nga ba ang tama? Ang sundin ang ina at ang tradisyon ng Valderrama o ang pakinggan ng kanyang puso na dahan-dahang gumagaling dahil kay Liza? Ang katanungang ito ay nagsimulang bumagabag sa kanya.
Isang bagyo na unti-unting lumalakas sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat araw sa Villa Valderrama ay isang pagsubok para kay Liza. Ang mga tingin ni Doña Consuelo ay parang laging nakabantay sa bawat galaw niya, habang ang mga salita ni Catherine ay laging puno ng panunuya at paghamak. May mga araw na pakiramdam niya ay sasabog na siya sa pressure. Ngunit sa tuwing niyayakap siya ng mga bata, sa tuwing nakikita niya ang kanilang namang ngiti, nalilimutan niya ang lahat ng paghihirap. Sila ang dahilan kung bakit siya nananatili. Sila ang kanyang lakas, ngunit ang mga aksidente ay nagsisimulang dumami. Isang umaga, nakita niya ang isang mamahaling vase na basag sa sahig malapit sa kwarto ng mga bata. Si Catherine ang unang nakakita at mabilis na tinuro si Liza. Hindi ka ba nag-iingat, Liza? Ang vase na yan ay regalo ng lola ni Adrian. Milyones ang halaga niyan. Pinagtanggol ni Adrian si Liza. Ngunit ang kanyang depensa ay tila hindi sapat upang mapawi ang galit sa mga mata ni Doña Consuelo. Sa isa pang pagkakataon, may nawawalang mahahalagang papeles mula sa opisina ni Adrian. Muling si Liza ang pinaghihinalaan hanggang sa natagpuan ang mga papeles sa isang hindi inaasahang lugar, malayo sa kanyang pinagtatrabahuhan. Naramdaman ni Liza na may nagmamanipula ng mga pangyayari. May naglalagay sa kanya sa masamang posisyon. Ang lahat ng ito ay naging mabigat. Ngunit ang pinakamabigat na pasanin ay ang kanyang kapatid na si June. Isang gabi, habang nagpapahinga si Liza matapos ang mahabang araw, tumunog ang kanyang cellphone. Number ng ospital. Mabilis siyang bumangon. Ang kanyang puso ay kumalabog. "Hello? Kumusta po si June?" tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Ma'am Metrillo, kailangan po kayong pumunta rito. Lumala po ang kondisyon ni June," sabi ng nurse. "At tungkol po sa operasyon, kailangan na po itong gawin sa lalong madaling panahon. May nakita po kaming espesyalista sa Singapore, pero napakamahal po ng gastusin. Humigit kumulang 10 milyong piso. Nalaglag ang cellphone mula sa kanyang kamay. 10 milyong piso. Isang halaga na hindi niya kailanman naisip na mahahawakan niya sa buong buhay niya. Parang gumuho ang mundo niya. Naramdaman niya ang init ng mga luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Paano niya kukunin ang ganoong kalaking pera? Ang sahod niya bilang yaya ay malayo roon. Sa mga sumunod na araw, tila mas lalong lumala ang sitwasyon. Naging mas abala si Adrian sa trabaho at mas madalas siyang nakikita kasama si Catherine. Kahit na alam niyang trabaho lang iyon, naramdaman pa rin ni Liza ang kirot sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit. Ito ba ang senyales na unti-unti siyang nawawala sa buhay ng mga Valderrama? Isang hapon, habang nililinis niya ang silid ng mga sanggol, napansin niya si Catherine na palihim na lumabas mula sa kusina. May hawak na isang maliit na bote. Nagtataka si Liza. Ano ang ginagawa ni Catherine sa kusina? At bakit may hawak siyang bote? Pinili ni Liza na huwag na lang pansinin. Ngunit kinagabihan, habang inihahanda niya ang mga gatas ng mga sanggol, napansin niya ang isang kakaibang marka sa isang bote ng gatas ni Enya. Isang maliit na gasgas na tila sinadya. Tinaas niya ang bote. Sinuri itong mabuti. May bahid ng kakaibang amoy, halos hindi mahahalata. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Naalala niya ang biglang paglitaw ni Catherine sa kusina kanina. Ang mga aksidente na nangyari. Ang mga salita ni na Doña Consuelo at Catherine tungkol sa pagpapatalsik sa kanya. Hindi kaya. Hindi kaya may ginagawa si Catherine sa mga bote ng gatas ng mga bata. Ang ideya ay nakakatakot, nakakapangilabot. Naramdaman niya ang lamig na unti-unting gumagapang sa kanyang likod. Kung totoo man ang hinala niya, hindi lang siya ang nasa panganib. Ang mga bata, ang mga inosenteng sanggol na ito, nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak niya ang bote. Ito ba ay paranoia lamang o isang tunay na babala? Ang kanyang instinct ay nagsasabing merong isang bagay na napakapanganib.
Ngunit ano ang gagawin niya? Sino ang paniniwalaan niya? Ang kanyang kalooban ay nagbababala at ang kanyang puso ay puno ng takot. Ang bawat segundo na lumilipas ay parang isang patak ng lason. Kailangan niyang malaman ang katotohanan bago pa maging huli ang lahat. Ang Villa Valderrama ay nabalutan ng takot at pagkabahala. Si Enya, ang bunso sa quadruplets, ay biglang nilagnat. Ang kanyang maliliit na pisngi ay namumula at ang kanyang hininga ay mabigat. Si Adrian, na noon ay nasa opisina, ay mabilis na umuwi matapos matanggap ang tawag mula sa isang katulong. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa bawat pagdaan ng segundo. Anong nangyari? Tanong ni Adrian pagdating niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Si Liza ay nasa tabi ni Enya. Ang kanyang mukha ay balisa, habang nilalagyan niya ng bimpo ang noo ng bata. Nilalagnat po siya, sir. Kanina lang ay maayos pa siya. Biglang sumulpot si Catherine mula sa kung saan, kasama si Doña Consuelo. Ang mukha ni Catherine ay puno ng pekeng pag-aalala. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Adrian ang isang kakaibang kinang. Naku, Adrian, ano bang nangyari? Hindi ba't si Liza ang nag-aalaga sa kanya? Bulong ni Catherine. Sapat lamang para marinig ni Adrian. Baka nagpabaya siya? Naramdaman ni Adrian ang isang butil ng pagdududa, ngunit mabilis niya itong ipinagtabuyan. Catherine, huwag mong sabihin yan. Ngunit si Doña Consuelo, ang kanyang mga mata, ay nagliliyab sa galit ay lumapit kay Liza. Ano bang ginawa mo, Liza? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na mag-ingat ka? Ang apo ko. Hindi ko mapapatawad kung may mangyaring masama sa kanya. Doña Consuelo, wala po akong ginagawang masama. Depensa ni Liza, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may bahid ng katatagan. Inalagaan ko po siya ng mabuti. Mabuti? Tumawa ng pilit si Catherine. Isang araw, malusog. Sa susunod, nilalagnat na. Hindi ba't napakahirap paniwalaan, Adrian? Napatingin si Adrian kay Liza. Ang kanyang muka ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing totoo. Ang kanyang sinasabi, ngunit ang pagkabahala para kay Enya at ang matinding presyon mula sa kanyang ina at kay Catherine ay bumulag sa kanya. Ang alaala ng pagkamatay ni Sofia at ang mga babala ng kanyang ina tungkol sa pagtitiwala sa maling tao ay biglang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Adrian, ano pa ang hinihintay mo? Sigaw ni Doña Consuelo. Ang kanyang boses ay nagpapataas ng tensyon. Alisin mo na ang babaeng yan. Hindi siya karapat-dapat magtrabaho sa Villa Valderrama. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa mga apo ko dahil sa kapabayaan ng isang taong hindi alam ang kanyang lugar. Napatingin si Adrian sa kanyang ina, pagkatapos ay kay Catherine na may ngiting tagumpay sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay kay Liza na ngayon ay tahimik na nakatingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagkabigo. Parang tinatanong siya ng mga mata ni Liza, pipiliin mo ba ang kanilang panig? Naramdaman ni Adrian ang matinding pagkabagabag sa loob niya. Ang isang bahagi niya ay gustong ipagtanggol si Liza. Ang isang bahagi naman ay natatakot sa galit ng kanyang ina at sa posibilidad na totoo ang mga sinasabi ni na Catherine. Hindi niya kayang magdesisyon. Si Enya ay nangangailangan ng atensyon at ang buong sitwasyon ay masyadong magulo. Liza, kailangan ko ng oras, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Kailangan nating malaman kung ano talaga ang nangyari kay Enya. Sa ngayon, kailangan mong umalis muna sa kwarto. Ang mga salita ay parang kutsilyong tumarak sa dibdib ni Liza. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding sakit. Ang pagdududa ni Adrian, ang kanyang pag-aalinlangan, ay mas masakit pa sa anumang salita ni na Doña Consuelo at Catherine.
Tiningnan niya si Adrian ng huling beses. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagkabigo. Para siyang pinagtaksilan ng taong pinagsilbihan niya ng tapat. Walang sinabi si Liza. Dahan-dahan siyang tumalikod. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang kanyang anino ay unti-unting lumayo mula sa ilaw. Bawat hakbang niya ay tila isang paalam. Ang mga bata na hindi pa lubos na naiintindihan ang nangyayari ay napatingin sa kanya. Ang kanilang maliliit na mukha ay puno ng pagtataka. Naiwan si Adrian. Nakatayo sa gitna ng kwarto, ang kanyang puso ay kumirot sa sakit. Hindi niya kayang intindihin ang bigat ng pagpapasyang ginawa niya. Ang mga tingin ng kanyang ina at Catherine ay tila nagdiriwang. Ngunit sa kanyang isip, ang tanging nakita niya ay ang mga mata ni Liza, puno ng sakit at pagkabigo. Hindi kaya nagkamali siya. Ang tanong na yon ay nagsimulang gumapang sa kanyang isip, nag-iiwan ng isang mapait na lasa sa kanyang dila. Nanginginig ang mga kamay ni Liza habang inilalagay niya ang huling damit sa kanyang luma at gusgusing bag. Bawat galaw ay may kasamang kirot, parang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay unti-unting pinupunit. Ang mga salita ni Adrian, "Kailangan ko ng oras," ay umaling-aungaw sa kanyang isip. Mas masakit pa sa anumang panlalait ni Doña Consuelo o Catherine. Wala siyang kailangan na oras. Ang kailangan niya ay tiwala. At iyon ang hindi niya nakuha. Tiningnan niya ang mga larawan ng quadruplets na nakadikit sa dingding ng kanyang kwarto. Ang kanilang maliliit na ngiti, ang kanilang mga yakap, ang kanilang tawanan na nagbigay liwanag sa kanyang mga araw. Mahal na mahal niya ang mga batang yon, higit pa sa inaakala niya. Para silang naging bahagi ng kanyang kaluluwa, ang dahilan kung bakit siya bumabangon sa umaga. Ngayon, kailangan niyang iwanan sila. Lumabas siya ng kanyang kwarto. Ang bag ay nakasabit sa kanyang balikat. Mabigat hindi dahil sa laman, kundi dahil sa bigat ng kanyang puso. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya ang 4 na bata na lumabas mula sa kwarto nila. Gising na gising. Si Enzo, Eli, Erin at Enya. Ang kanilang maliliit na mata ay puno ng pagtataka at bahagyang lungkot. "Mama Liza, saan ka pupunta?" Tanong ni Erin. Ang kanyang boses ay malungkot. Lumuhod si Liza. Pilit na ngumiti, ngunit ang kanyang mga mata ay nanunubig na. "Kailangan ni Mama Liza na umalis muna, mga anak." "Huwag po. Dito ka na lang, Mama Liza." Sigaw ni Eli at tumakbo papalapit. Niyakap ang kanyang binti. Sumunod si Enzo at Erin. Habang si Enya ay dahan-dahang gumagapang, ang kanyang mga kamay ay umaabot kay Liza. Niyakap ni Liza ang mga bata ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay tuluyang dumaloy. Ang init ng kanilang mga yakap ay nagparamdam sa kanya ng matinding sakit at pagmamahal. Paano niya iiwan ang mga anghel na ito? Paano niya hahayaan silang mawalan ng isang tao na nagmamahal sa kanila ng totoo? "Huwag kang umalis, Liza," narinig niyang sabi ni Adrian, na ngayon ay nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at pagkabahala. "Hindi pa tayo nag-uusap." Tumayo si Liza. Hinarap si Adrian. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Ano pa po ang pag-uusapan, sir?" "Ang tiwala po. Kapag nawala, mahirap nang ibalik. Hindi ko po kayang magtrabaho sa isang lugar kung saan ang aking katapatan ay pinagdududuhan. Lalo na kung ang buhay ng mga bata ang pinag-uusapan." "Pero hindi totoo ang mga sinasabi nila," giit ni Adrian. Lumapit ng bahagya. "Pero hindi mo rin po ako pinaniwalaan," sabi ni Liza. Ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit. "Mas naniwala ka po sa kanila." "Iyon ang mas masakit, sir. Pinili mo silang pakinggan kaysa sa puso mo." Napahinto si Adrian, parang tinamaan sa sinabi ni Liza. Ang kanyang mga balikat ay bumaba. Walang masabi. Tumingin si Liza sa mga bata ng huling beses, hinalikan ang bawat isa sa noo.
at pilit na lumayo sa kanilang mga yakap. Paalam mga anghel ko, bulong niya. Ang kanyang puso ay parang dinudurog. Naglakad si Liza patungo sa exit ng Villa Valderrama. Ang bawat hakbang ay mabigat, parang may humihila sa kanya pabalik. Narinig niya ang mga pag-iyak ng mga bata mula sa malayo, ang boses ni Adrian na sinusubukang patahanin sila. Ngunit hindi na siya lumingon. Alam niyang kung lumingon siya, hindi niya nakakayanin pang umalis. Paglabas niya ng gate, naramdaman niya ang malamig na hangin ng hapon. Ang karangyaan ng Villa Valderrama ay nawala na. Napalitan ng katotohanan ng kanyang simpleng buhay. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nakita niya ang ilang missed calls mula sa ospital. Mabilis niya itong tinawagan. Ma'am Metrilo, kailangan niyo na po talagang pumunta rito. Kailangan na po ng emergency operation si June. Lumala po ang kanyang kondisyon ng mabilis. Kung hindi po siya ooperahan agad, malaki ang posibilidad na hindi na po siya gumising. Nalaglag muli ang cellphone sa kanyang kamay. Hindi niya na kinuha. Lumuhod siya sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga luha ay nagbabagsakan na parang ulan. Ang langit ay tila nakikisimpatya sa kanyang kalungkutan at nagsimula ring umulan ng malakas. Mag-isa siya, basang-basa sa ulan, at pakiramdam niya ay wala na siyang natitirang pag-asa. Ang trabaho na sana'y makapagliligtas sa kanyang kapatid ay nawala na. Ang mga bata na nagbigay sa kanya ng dahilan para lumaban ay naiwan na. Ang lahat ay nawala. Ang lahat ay tapos na. Naramdaman ni Adrian ang isang malalim na kurot sa kanyang dibdib habang nakaupo siya sa gilid ng kama ni Enya. Payapa nang natutulog ang kanyang bunso, ang lagnat ay bumaba na. Ngunit ang kapayapaan sa kwarto ay hindi umabot sa kanyang puso. Ang imahe ni Liza na papalabas ng Villa Valderrama, ang sakit sa kanyang mga mata, ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Bakit hindi niya agad pinaniwalaan si Liza? Bakit siya nag-alinlangan? Lumapit si Catherine, may dalang kape. Narito Adrian, kailangan mo nito. Alam kong mahirap ang nangyari, pero tama ang desisyon mo. Ang kaligtasan ng mga bata ang dapat unahin. Tiningnan ni Adrian si Catherine. Ang kanyang mga salita ay tila kaibigan, ngunit mayroong isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang bahagi ng kanyang isip ang sumisigaw na may mali. Naramdaman niya ang init ng kape, ngunit mas malamig pa rin ang kanyang kalooban. Catherine, paano mo nalaman na nilalagnat si Enya? Tanong ni Adrian, biglaan. Nagulat si Catherine sa tanong. Kasi nakita ko si Liza na balisa. Tapos, narinig ko ang katulong. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Napakunot ang noo ni Adrian. Narinig mo ang katulong? Bakit hindi ka agad lumapit? Dahil ayaw kong makialam sa trabaho ni Liza. Sagot ni Catherine. Pilit nang ngumiti. Hindi nasiyahan si Adrian sa sagot. Masyadong malabo. Masyadong planado. May isang bahagi ng kanyang utak na nag-uugnay ng mga piraso ng impormasyon, ang mga insidente noon, ang matalim na dila ni Catherine, at ang matinding pagkadismaya ni Liza. Tumayo si Adrian. May kakaiba rito. Wala naman Adrian, sabi ni Catherine. Ang kanyang boses ay tila kinakabahan. Pagod ka lang siguro. Baka, sagot ni Adrian, ngunit ang kanyang isip ay gumagana ng mabilis. Naisip niya ang mga security camera sa Villa Valderrama. Naalala niya ang sinabi ni Liza tungkol sa isang kakaibang marka sa bote ng gatas. May pupuntahan lang ako, sabi ni Adrian. Nagtungo siya sa control room kung saan nakalagay ang mga monitor ng CCTV. Hindi siya karaniwang pumupunta roon. Hinahayaan niya ang mga security guard ang bahala. Ngunit ngayon, kailangan niyang makita ang katotohanan. Ini-rewind niya ang footage, nagsisimula sa araw na nilagnat si Enya. Ang bawat minuto, bawat segundo, ay kanyang sinuri.
paulit-ulit. Hanggang sa isang eksena ang pumukaw sa kanyang atensyon. Nakita niya si Catherine 8:00 ng gabi, habang abala si Liza sa pagpapakain ng ibang bata. Si Catherine ay palihim na lumapit sa kusina, kung saan nakahanda ang mga bote ng gatas. Nakita niya kung paano kinuha ni Catherine ang isang bote ni Enya. May inilagay na pulbos sa loob at maingat na inalog. Pagkatapos, sinadya niyang gasgasan ang gilid ng bote para magmukhang luma. Napakuyom ang kamao ni Adrian. Ang kanyang hininga ay bumigat, ngunit hindi pa roon nagtatapos. Ipinagpatuloy niya ang pag-scan at nakita niya ang isa pang footage ilang oras matapos umalis si Liza. Nakita niya si Catherine sa hardin. May kausap sa cellphone, mayroong voice recorder sa camera, kaya't maririnig ang usapan. Oo, girl, effective yung plano ko. Narinig ni Adrian ang boses ni Catherine, punong-puno ng pagmamayabang. Konting pulbos lang para magkalagnat si Enya, pero hindi naman delikado. Sapat lang para masisi si Liza at mapatalsik siya. Tingnan mo, naniwala agad si Adrian at ang tita Consuelo. Imagine, she really thought she could get close to Adrian? Ang hamak na yaya. Ang stupid talaga ng mga taong yan. Tumawa si Catherine, isang nakakatakot na tawa na nagpatindig ng balahibo ni Adrian. Ngayon, wala na siya. Akin na si Adrian. At magiging Mrs. Valderrama na ako. Perfect timing. Nalaglag ang headset mula sa kanyang tenga. Ang mundo ni Adrian ay gumuho sa isang iglap. Hindi lang nagpabaya si Liza. Hindi lang siya nagkamali. Si Liza ay binitag. Nalaglag ang headset mula sa kanyang tenga. Ang mundo ni Adrian ay gumuho sa isang iglap. Hindi lang nagpabaya si Liza, hindi lang siya nagkamali. Si Liza ay binitag. Binitag siya ni Catherine, ang babaeng ipinagpipilitan ng kanyang ina, ang babaeng dapat ay magiging asawa niya. Ang mga salita ni Catherine, ang kanyang tawa, ang kanyang pagmamayabang, umalingaw-ngaw ang lahat sa kanyang utak, mas masakit pa sa anumang tunog. Ang pagkadismaya, ang galit, ang hapagam. Lahat ay sabay-sabay na sumabog sa dibdib ni Adrian. Pinagmasdan niya ang monitor, ang mukha ni Catherine, na nakangiti ng may panlilin lang. Hindi niya ito nakita. Nabulag siya ng sarili niyang kalungkutan, ng presyon ng kanyang ina, ng kanyang kawalan ng pag-asa. At dahil sa kanyang pagkabulag, sinaktan niya ang isang inosenteng tao. Muling bumalik ang alaala ni Liza, ang sakit sa kanyang mga mata, nang sinabi niyang kailangan ko ng oras. Ang mga bata na umiiyak habang papaalis si Liza. Ang lahat ay parang isang pelikula na paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Siya ang may kasalanan. Siya ang nagtulak kay Liza palayo. Napakuyom ang kanyang kamao, nanginginig sa matinding galit. Ang kanyang mukha ay namumula at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot. Hindi ito pagmamaliit sa kanya. Ito ay isang krimen. Isang krimen laban sa isang inosenteng babae at isang krimen na halos makasira sa kanyang anak. Bumalik siya sa footage, pinanood muli ang buong insidente. Bawat galaw ni Catherine. Hindi niya maiintindihan kung paano siya naging bulag sa lahat ng ito. Ang pagkawala ni Sofia ay nag-iwan sa kanya ng malalim na sugat. Isang sugat na ginamit ni Catherine upang manipulahin siya. Ang kanyang ina, na laging nakatutok sa pangalan ng pamilya, ay naging sunod-sunuran din kay Catherine. Ngunit hindi na ngayon. Hindi na niya hahayaan ito. Tumayo si Adrian. Ang kanyang mga buto ay tila nanginginig sa galit. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas, hindi sa takot, kundi sa isang matinding pagpupunyagi. Kailangan niyang ituwid ang pagkakamali niya. Kailangan niyang ipagtanggol si Liza. At higit sa lahat, kailangan niyang protektahan ang kanyang mga anak mula sa halimaw na si Catherine. Kinuha niya ang cellphone, ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Isang pangalan ang unang lumabas sa kanyang isip, Liza. Ngunit alam niyang kailangan muna niyang harapin ang katotohanan sa loob ng Villa Valderrama.
Kailangan niyang ipakita sa lahat ang tunay na mukha ni Catherine. Binura niya ang mga kopya ng video at audio recording sa system at inilipat ang mga ito sa isang USB drive, isang patunay na hindi maaring pasinungalingan. Sa bawat pag-click, mas lalong lumalakas ang kanyang determinasyon. Ang Adrian Valderrama na nalulunod sa kalungkutan ay nawala na. Ang Adrian Valderrama na nakatayo ngayon ay puno ng galit, ngunit may malinaw na layunin. Lumabas siya ng control room. Ang mga hakbang niya ay mabilis at desidido. Hindi na siya mag-aalinlangan. Hindi na siya magpapadala sa takot. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa gabi, ngunit ang init ng galit sa kanyang puso ay mas matindi. Ito na ang katapusan ng lahat ng kasinungalingan at ito na ang simula ng kanyang paghahanap para sa kapatawaran at para kay Liza. Ang silid kainan ng Villa Valderrama ay tahimik, ngunit ang katahimikan ay tila isang nagbabadyang bagyo. Nakaupo si Adrian sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang mukha ay seryoso, halos walang emosyon. Sa kabilang dulo, si Doña Consuelo may matalim na tingin gaya ng dati. Sa tabi niya, si Catherine na may pilit na ngiti sa labi. Tila nagtataka sa biglaang pagpapatawag ni Adrian. Ang tanghalian ay dapat sana'y isang simpleng pagkain, ngunit ang hangin sa paligid ay mabigat. May sasabihin ako sa inyo, simula ni Adrian. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kakaibang bigat. Ano yon, Adrian? May problema ba sa opisina? Tanong ni Doña Consuelo. Ang kanyang tinig ay may awtoridad. Hindi po sa opisina, ma. Sagot ni Adrian at tumingin kay Catherine. Ang kanyang mga mata ay matalim na parang talim ng espada. Tungkol ito sa kung ano ang nangyari kay Enya at kay Liza. Nagulat si Catherine, bahagyang namutla ang kanyang mukha. Naramdaman ni Adrian ang kanyang kaba. Anong tungkol sa kanila? Tapos na yon, hindi ba? Hindi pa, sabi ni Adrian, at inilabas niya ang USB drive mula sa kanyang bulsa. Inilapag ito sa mesa ng may malakas na tunog. May nakita akong patunay, ang katotohanan. Nagsalita si Doña Consuelo. Anong patunay ang sinasabi mo, Adrian? Bakit ka gumagawa ng misteryo? Patunay ng kasinungalingan, ma. Patunay ng pagtataksil, sabi ni Adrian. At biglang inilabas ang isang laptop. Isinaksak ang USB. Hindi niya hinintay na makasagot ang kanyang ina o si Catherine. Direktang ipinlay niya ang video footage kung saan nakita si Catherine na naglalagay ng pulbos sa bote ni Enya. Ang mga mata ni Doña Consuelo ay nanlaki sa pagkabigla. Si Catherine naman ay nagulat. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng purong takot. Ano yan, Catherine? Sigaw ni Doña Consuelo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hindi. Hindi totoo yan. Pinagtatangkaan lang niya akong siraan, tita. Depensa ni Catherine. Pilit na ngumiti. Sinusubukang magkunwari na hindi siya ang nasa video. Photoshop lang yan. Ngunit hindi natinag si Adrian. Tumayo siya at ipinlay niya ang voice recording ng pag-uusap ni Catherine sa cellphone. Ang nakakatakot na tawa, ang pagmamayabang, ang paghamak kay Liza. Ang lahat ay umalingaw-ngaw sa silid. Oo, girl, effective yung plano ko. Narinig ang boses ni Catherine. Konting pulbos lang para magkalagnat si Enya, pero hindi naman delikado. Sapat lang para masisi si Liza at mapatalsik siya. Tingnan mo, naniwala agad si Adrian at ang tita Consuelo. Ang hamak na yaya. Ang stupid talaga ng mga taong yan. Tumawa si Catherine. Namutla si Catherine. Ang kanyang pilit na ngiti ay tuluyang nawala. Ang kanyang muka ay nagpakita ng purong galit at pagkasuklam. Hindi. Hindi ako yan. Pinagsasabihan ako. Hindi mo na kayang itanggi, Catherine, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng paghamak. Nakita at narinig ko ang lahat. Ikaw ang halimaw.
Ikaw ang nagtangka na saktan ng anak ko. Ikaw ang nagtanggal kay Liza sa trabaho. Napakuyom ang kamao ni Doña Consuelo. Tumayo siya. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi pa nakita ni Adrian. Lumapit siya kay Catherine at sinampal ito ng malakas. Wala kang kwenta, Catherine. Lahat ng tiwala ko sa'yo sinira mo. Ang pangalan ng Valderrama, dinumihan mo. Sigaw ni Doña Consuelo. Tita, maniwala po kayo. Ang babaeng yon ang may kasalanan. Inakit niya si Adrian. Nisigaw ni Catherine. Sinusubukang magmanipula pa rin. Ngunit hindi na pinansin ni Adrian si Catherine. Hinarap niya ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng desisyon. Ma, dahil sa kasinungalingan at kasakiman ni Catherine, nawala si Liza. Ang babaeng nagbigay ng saya sa mga anak ko. Ang babaeng mahal ko. Nagulat si Doña Consuelo. Mahal? Adrian, hindi mo pwedeng sabihin yan. Si Catherine ang dapat mong pakasalan. Ang Valderrama, ang ating pangalan. Wala na po akong pakialam sa pangalan ng Valderrama, Ma. Sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay matatag at puno ng pagpupunyagi. Ang lahat ng ari-arian, ang lahat ng mana ay sa inyo na. Hindi ko kailangan. Ang kailangan ko ay si Liza at ang mga anak ko. Adrian, hindi mo magagawa yan. Sasayangin mo ang lahat ng pinaghirapan ng ating pamilya. Sigaw ni Doña Consuelo, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkabigla at galit. Handa po akong mawala ang lahat, Ma. Sabi ni Adrian at lumapit sa upuan kung saan nakaupo si Enya. Inangat ito sa kanyang mga bisig. Ang tanging yaman ko ay ang mga anak ko. At ang tanging babaeng makakasama ko ay ang babaeng tunay na nagmamahal sa kanila. Kaya, tumingin si Adrian kay Catherine na ngayon ay nanginginig na sa takot. Umalis ka sa bahay na ito, Catherine, at hinding-hindi ka na babalik. Kung hindi, isasampa ko ang kaso laban sa'yo. Pagkatapos, tiningnan niya ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit desidido pa rin. Aalis na po ako, Ma. Sasama ko ang mga bata. Hahanapin ko si Liza. Naglakad si Adrian, palabas ng silid kainan, bit-bit si Enya. Sa likuran niya, narinig niya ang malakas na iyak ni Doña Consuelo, ang tunog ng pagguho ng lahat ng pinaniniwalaan niya. Si Catherine naman ay naiwan, nakatulala. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap, ngunit hindi na lumingon si Adrian. Ang tanging nasa isip niya ay si Liza at ang pangako na babawiin niya ang lahat ng pagkakamali niya. Naiwan si Doña Consuelo sa silid kainan, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at unti-unti siyang napaupo sa silya. Ang iyak niya ay parang isang hagulhol, hindi ng galit, kundi ng sakit at panghihinayang. Ang mga salita ni Adrian, ang kanyang desisyon, na talikuran ng lahat, ang mana, ang pangalan ng Valderrama, ay parang mga martilyong bumabasag sa kanyang pinaghirapan at pinaniniwalaan sa buong buhay niya. Iniwan siya ng kanyang anak. Iniwan siya. Ang mukha ni Catherine, na puno ng panlilinlang, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang pagmamayabang nito, ang pagkasuklam nito, paano siya nabulag? Paano niya hinayaang mangyari ito? Ang kanyang matinding pagnanais na panatilihin ang status ng kanilang pamilya, ang kanyang pagkabulag sa mga material na bagay, ay nagdulot ng isang malaking trahedya. Nagsimulang magbalik ang mga alaala, parang isang lumang pelikula na biglang nag-play sa kanyang isip. Ang kanyang kabataan. Naalala niya ang kanyang sarili, isang magandang dalaga na umibig sa isang simpleng lalaki, isang karpintero. Mahal na mahal niya ang lalaking yon. Handa siyang iwan ang lahat para sa kanya. Ngunit ang kanyang ama, ang kanyang sariling ina, ay mahigpit na tumutol. Hindi ka pwedeng magpakasal sa isang dukha. Ikaw ang tagapagmana ng ating apelyido. Kailangan mong pakasalan ang anak ng mga De La Rosa para iligtas ang ating negosyo. Umiyak siya, nagmakaawa, ngunit walang nagawa.
Pinilit siyang magpakasal sa isang lalaki na hindi niya mahal, isang lalaki na nagbigay sa kanya ng kayamanan, ngunit hindi kailanman nagbigay ng tunay na kaligayahan. Ang kanyang puso ay nabasag at unti-unti ang kanyang pagmamahal sa buhay ay namatay. Napalitan ito ng matinding pagnanais na kontrolin ang lahat upang hindi na muling maranasan ang sakit ng pagkawala ng pag-ibig. Naging matigas siya, naging malamig, at itinuon ang lahat sa pangalan at karangalan ng pamilya na akala niya ay siyang magpapasaya sa kanya. At ngayon, ang kanyang sariling anak, si Adrian, ay dumaan sa parehong pagsubok. Pinipilit niyang gawin ang parehong pagkakamali, ang parehong pagpapahirap na naranasan niya. Ngunit si Adrian ay may lakas na wala siya noon. Lakas na lumaban para sa pag-ibig, lakas na talikuran ang lahat para sa kanyang kaligayahan. Tiningnan ni Doña Consuelo ang malaking larawan ng kanyang pamilya sa dingding. Siya, ang kanyang asawa, at isang batang Adrian. Ang kanyang mukha noon ay puno ng pilit ng ngiti. Ngayon, ang mga larawan ni Adrian kasama ang kanyang mga anak at si Liza na nagbibigay ng tunay na saya sa mga ito ay bumalik sa kanyang isip. Ang pagtawa ng mga bata, ang pagmamahal ni Liza, iyon ang tunay na yaman, iyon ang tunay na kaligayahan, hindi ang pera, hindi ang pangalan. Naramdaman niya ang init ng luha na dumadaloy sa kanyang pisngi, mga luha na hindi niya iniyak sa loob ng maraming taon, mga luha ng pagsisisi, mga luha ng pagkawala. Nagsimulang lumabas sa kanya ang lahat ng sakit, lahat ng lungkot, lahat ng pagkakamali. Hindi niya kayang kontrolin ang mga ito. Kailangan ko si Adrian, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan kong makipag-usap sa kanya. Naglakad siya patungo sa kanyang kwarto, ang kanyang mga hakbang ay mabagal at mabigat. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang driver. Ihanda mo ang sasakyan. Ngayon na. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Hindi niya alam kung saan hahanapin si Adrian, ngunit alam niya na kailangan niyang hanapin siya. Kailangan niyang magpaliwanag. Kailangan niyang humingi ng tawad. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Hinahayaan lamang ang kanyang damdamin ang gumabay. Habang nagmamaneho ang kotse, nakatingin si Doña Consuelo sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay tila malabo sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman niya ang matinding pagkakalat sa kanyang puso. Ang pagmamalaki na matagal na niyang ipinagmamalaki ay tila isang balabal na nahulog na sa kanya. Ang kanyang sariling karanasan sa pag-ibig na matagal na niyang inilibing sa kanyang puso ay bumalik at tila hinahabol siya. Naalala niya ang kanyang mga salita kay Adrian tungkol kay Liza, ang paghamak niya sa simpleng pinagmulan ni Liza, ang kanyang pagnanais na ipares si Adrian kay Catherine, isang babaeng walang puso. Ang lahat ng ito ay bumalik sa kanya nang may matinding pagsisisi. Narating niya ang isang simpleng apartment complex sa isang abalang lugar sa Manila. Hindi niya alam kung bakit siya naroon. Isang instinct lamang. Nagtanong siya sa mga residente. At sa wakas, nakita niya ang pangalan ni Liza Metrillo sa isang maliit na mailbox. Lumapit siya sa pinto ng apartment. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Nag-alinlangan siya sandali. Handa na ba siya sa maaaring makita? Handa na ba siyang harapin ang kanyang mga pagkakamali? Kumatok siya sa pinto. Walang sumagot. Kumatok siya ulit, mas malakas. May narinig siyang mahihinang tunog sa loob. Maya-maya, bumukas ang pinto. Ngunit hindi si Liza ang bumungad. Isang matandang babae ang nagbukas, may malungkot na mukha. Sino po sila? Tanong ng matandang babae, ang kanyang boses ay mahina. Ako po si Consuelo Valderrama. Hinihanap ko po si Liza Metrillo. Sagot ni Doña Consuelo. Ang kanyang tinig ay hindi na kasing awtoridad tulad ng dati. Ang mukha ng matandang babae ay nagpakita ng pagtataka at bahagyang pagkabahala. Ah,
Si Liza. Pasok po kayo, Doña Consuelo. Binuksan niya ang pinto ng mas malawak. Pagpasok ni Doña Consuelo, nakita niya ang isang maliit na kwarto. Halos walang muebles at may bahid ng kahirapan. Ang pinakakapansin-pansin ay ang isang kama sa gilid kung saan nakahiga ang isang batang lalaki, payat at maputla. Si June. Siya po ang kapatid ni Liza, si June. Paliwanag ng matandang babae. Ang kapatid ko po. Tiningnan ni Doña Consuelo ang bata. Ang kanyang puso ay biglang kumirot. Naalala niya ang sinabi ni Liza na may sakit ang kanyang kapatid, ngunit hindi niya inakalang ganito kalala. Nasaan si Liza? Tanong ni Doña Consuelo. Umalis po siya kanina. Sobrang bigat po ng loob niya. Nawalan po siya ng trabaho at si June naman po ay kailangan ng operasyon. Paliwanag ng matandang babae, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Napakasakit po ng pinagdadaanan niya. Ang lahat ng pag-asa niya ay nawala. Ang bawat salita ay parang suntok sa dibdib ni Doña Consuelo. Ang sakit sa puso ni Liza ang kanyang pagkawala ng pag-asa. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang pagmamalaki at sa kasinungalingan ni Catherine. Siya ang may kasalanan. Siya ang nagtulak kay Liza sa sitwasyong ito. Lumapit si Doña Consuelo sa kama ni June. Tiningnan niya ang bata na mahimbing na natutulog, ngunit ang kanyang hininga ay mahina. Naramdaman niya ang isang bahagi ng kanyang sarili na umiiyak. Ito ang resulta ng kanyang pagiging bulag sa tunay na halaga ng tao. Ang operasyon, magkano ang kailangan? Tanong ni Doña Consuelo. 10 milyong piso po, Doña Consuelo. Sagot ng matandang babae, ang kanyang boses ay halos pabulong. Kailangan po agad, pero wala po kaming pera. Napakuyom ang kamao ni Doña Consuelo. 10 milyong piso. Isang maliit na halaga lamang yon para sa kanya, ngunit ito ay isang napakalaking halaga para sa pamilya ni Liza. Ang pera na ibinubuhos niya sa walang kwentang bagay, sa mga party, sa mga mamahaling damit, ay sapat na sana para iligtas ang buhay ng batang ito. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Ang lahat ng kanyang kayamanan, ang kanyang posisyon, ay walang silbi kung hindi siya makakatulong sa isang taong nangangailangan. Ang kanyang puso, na matagal ng bato, ay unti-unting lumambot. Kailangan kong hanapin si Liza, sabi ni Doña Consuelo. Ang kanyang boses ay matatag. At kailangan kong tulungan si June. Pero po, Doña Consuelo, bakit po? Kayo po ang nagpalayas kay Liza, sabi ng matandang babae. Ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka. Tiningnan ni Doña Consuelo ang matandang babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Dahil nagkamali ako ng napakalaki at kailangan kong ituwid ang pagkakamali ko. Tumayo si Doña Consuelo, ang kanyang kalooban ay nagbago. Hindi na ang dating Doña Consuelo na puno ng pagmamalaki at pagmamayabang. Ngayon, siya ay isang ina na nagsisisi, isang lola na gustong itama ang kanyang pagkakamali. Ang kanyang puso ay nabuksan sa tunay na pagmamahal at habag. Alam niyang hindi niya kayang ibalik ang lahat, ngunit kaya niyang magsimula muli. At ang unang hakbang ay ang hanapin si Liza at tulungan ng kapatid nito. Ang lamig ng sahig ay tumatagos sa buto ni Liza. Nakasandal siya sa dingding ng kanyang maliit na apartment. Ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatingin sa kisame. Ang kanyang kapatid na si June ay mahimbing na natutulog sa kama. Ngunit ang kanyang hininga ay mahina, halos hindi marinig. Nagsusumamo siya sa Diyos. Ang kanyang mga dalangin ay walang tunog, ngunit puno ng desperasyon. Tulungan mo po kami, Panginoon. Huwag niyo po sanang kunin si June. Huwag niyo po sanang hayaan na mawalan ako ng pag-asa. Simula nang umalis siya sa Villa Valderrama, ang lahat ay tila gumuho. Wala siyang pera, wala siyang trabaho, at ang kanyang kapatid ay nanganganib ang buhay. Ang pagtawa ng mga Valderrama
Ang paghamak ni Catherine, ang pag-aalinlangan ni Adrian, lahat ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ginagawa siyang halos mabaliw. Hindi niya maisip na mangyayari ang lahat ng ito. Nagbigay siya ng kanyang puso sa mga bata. Inalagaan niya sila ng buong pagmamahal. At sa huli, siya ang nasaktan. Siya ang itinulak palayo. Biglang may kumatok sa pinto. Mahina lang. Hindi niya pinansin. Sino naman ang pupunta rito sa ganitong oras? Baka ang kapitbahay lang. Mas lumakas ang katok. Nag-alinlangan si Liza. Bumangon siya. Ang kanyang mga buto ay tila masakit. Dahan-dahan niyang nilapitan ang pinto at sumilip sa peephole. Ang kanyang puso ay halos tumalon sa kanyang dibdib. Nakita niya si Adrian, nakatayo sa labas ng pinto. Ngunit hindi ito ang Adrian Valderrama na nakita niya sa Villa Valderrama. Hindi na ito ang CEO na palaging nakasuot ng mamahaling damit. Nakasuot lamang siya ng simpleng t-shirt at pantalon. At ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sa kanyang mga bisig, karga niya si Enya na mahimbing na natutulog. Binuksan ni Liza ang pinto, bahagya lamang. "Sir Adrian," bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkabigla. Ang mga mata ni Adrian ay puno ng sakit at pagsisisi. "Liza," sabi niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. "Kailangan nating mag-usap." Naglakad si Adrian papasok sa maliit na apartment, bitbit si Enya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita niya si June na nakahiga sa kama at ang kalagayan ng apartment. "Liza, bakit hindi mo sinabi na ganito ang kalagayan mo?" Tanong ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng pagkaawa. "Wala po akong karapatan, sir," sagot ni Liza. Ang kanyang mga mata ay nanunubig na. Biglang lumuhod si Adrian sa harap ni Liza habang karga pa rin si Enya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Liza, patawarin mo ako. Nabulag ako. Hindi ko nakita ang katotohanan. Naniwala ako sa kasinungalingan. Wala kang kasalanan sa nangyari kay Enya. Si Catherine ang may gawa ng lahat." Nalaglag ang panga ni Liza. "Si Catherine?" "Oo. Nakita ko sa CCTV. Inilagay niya ang pulbos sa bote ni Enya para sisihin ka. Narinig ko ang usapan niya sa cellphone. Ang lahat ng aksidente. Lahat ay gawa niya." Paliwanag ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. "Dahil sa kanya, sinaktan kita. Dahil sa kanya, nawala ka sa amin." Umagos ang luha sa mga pisngi ni Liza. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa ginhawa. Sa wakas, nalaman ni Adrian ang katotohanan. Ngunit huli na ba ang lahat? "Liza," sabi ni Adrian. Inabot ang kanyang kamay at sa kamay niya nakita ni Liza ang 4 na maliliit na kamay. Ang mga kamay ni na Enzo, Ellie, Erin at Enya. "Kailangan ka namin." Ang mga bata, umiiyak sila para sa'yo. Ang bahay, malungkot nang wala ka. At ako, Liza, kailangan kita. Hindi bilang yaya, kundi bilang ina ng aking mga anak, bilang asawa ko. Nagulat si Liza sa mga sinabi ni Adrian. Hindi niya inaasahan ito. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, matapos ang lahat ng sakit, narito si Adrian. Nakaluhod sa harap niya, hinihingi ang kanyang kamay. "Adrian." "Si June," sabi ni Liza. Tinitigan ng kapatid niya. "Alam ko," sabi ni Adrian tumayo. Ngunit hawak pa rin ang kamay ni Liza. "Ibinebenta ko ang isa sa aking mga ari-arian. May sapat na pera para sa operasyon ni June. Gagawin natin ang lahat para sa kanya. Liza, bumalik ka sa amin. Hindi na sa Villa Valderrama. Hahanap tayo ng sarili nating tahanan. Isang lugar kung saan tayo lang, tayo 6. Liza, pakakasalan mo ba ako? Magiging ina ka ba ng mga anak ko?" Tiningnan ni Liza si Adrian. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pag-asa. Sa wakas, ang pangarap niya na magkaroon ng pamilya, ng isang tahanan, ay nasa harap na niya. Ang pagmamahal ni Adrian
ang pagmamahal ng mga bata. Hindi ito material na bagay, ngunit ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Opo, Adrian, bulong ni Liza. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Opo, sasama ako sa inyo. Niyakap ni Adrian si Liza ng mahigpit, kasama si Enya. Ang init ng kanilang mga yakap ay nagparamdam sa kanila ng kapayapaan, ng pag-asa. Ito na ang simula ng kanilang bagong buhay, isang buhay na puno ng pagsubok, ngunit puno rin ng pagmamahal. Ngunit makakaya ba nilang talikuran ang lahat ng nakaraan? At paano nila haharapin ang mga hamon ng kinabukasan? Ang amoy ng sariwang lupa at ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ng Laguna de Bay. Ito na ngayon ang musika sa umaga ni Adrian. Wala na ang marangyang Villa Valderrama, ang maingay na syudad. Ngayon, nasa isang maliit, simpleng bahay sila na napapalibutan ng mga puno at may sariwang hangin. Ibinenta niya ang isa sa kanyang mga ari-arian, hindi lamang para sa operasyon ni June, kundi para makabili ng isang mas simpleng buhay. Si Liza, ang kanyang Liza, ay nasa kusina, naghahanda ng almusal. Ang halakhak ng mga bata ay naririnig mula sa sala. Si Enzo ay naglalaro ng kanyang mga laruang kotse, si Eli ay sumasayaw sa kanyang paboritong musika, si Erin ay nagdodrawing sa sahig, at si Enya ay gumagapang sa likod ni Liza, sinusubukang abutin ang kanyang mga binti. Ito ang kanyang pangarap. Isang pangarap na hindi niya kailanman naisip na makakamit niya. Adrian, gising na ang mga bata. Tawag ni Liza. Ang kanyang boses ay puno ng saya. Lumapit si Adrian sa kusina, niyakap si Liza mula sa likod. Ito ang pinakamagandang gising sa buong buhay ko. Bulong niya, hinalikan ang buhok ni Liza. Corny mo naman, sir. Tumawa si Liza, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagmamahal. Ngayon, si Adrian ay hindi na ang CEO ng Valderrama Group na palaging nakaupo sa opisina. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na kumpanya bilang isang consultant at nag-aaral din siya kung paano magpatakbo ng isang maliit na negosyo na nakabase sa agrikultura. Si Liza naman ay naging abala sa pag-aalaga ng mga bata at pagpapatakbo ng kanilang maliit na tahanan. Hindi na siya nag-iisa. Magkasama silang hinaharap ang bawat hamon. Nang magtagumpay ang operasyon ni June, ang pamilya ay lubos na nagalak. Si June, na ngayon ay malusog na, ay nanirahan din sa kanila. Ang bahay ay naging mas masigla, puno ng buhay at pagmamahalan. Si June ay naging parang nakababatang kapatid ni Adrian at isang masayang tiyuhin sa mga bata. Isang hapon, habang naglalaro ang mga bata sa labas, tumunog ang doorbell. Nagtaka si Adrian. Wala siyang inaasahang bisita. Nang buksan niya ang pinto, nanlaki ang kanyang mga mata. Nakatayo si Doña Consuelo sa harap niya. May dalang isang malaking basket ng prutas at ilang laruan para sa mga bata. Ang kanyang mukha ay hindi na kasing tigas tulad ng dati. May bahid ng lungkot, ngunit meron ding kakaibang kapayapaan. Ma, bulong ni Adrian. Nagulat. Hello, Adrian! Sabi ni Doña Consuelo. Ang kanyang boses ay mas malambing kaysa sa karaniwan. Tumingin siya sa paligid ng bahay, sa hardin, sa mga bata na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Maliit, pero mukhang masaya kayo rito. Lumabas si Liza, may hawak na isang baso ng tubig. Doña Consuelo, pasok po kayo, sabi niya. May bahid ng pagtataka sa kanyang boses. Nagulat si Doña Consuelo na makita si Liza. Ngunit sa pagkakataong ito, walang paghamak sa kanyang mga mata. Ang tingin niya kay Liza ay puno ng pagsisisi at paghanga. Liza, sabi ni Doña Consuelo, iniabot ang isang maliit na bag. Para ito kay June at sa mga bata. Pumasok si Doña Consuelo at sa unang pagkakataon, hindi siya nagbigay ng utos, hindi siya nagbigay ng mga kritisismo. Umupo siya sa sala
at pinagmasdan ang mga bata. Niyakap ni Erin ang isa sa mga laruang ibinigay niya. Napangiti si Doña Consuelo. "Adrian," sabi ni Doña Consuelo, tiningnan ang kanyang anak. "Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Ang lahat ng pagmamalaki ko, ang lahat ng pagnanais ko para sa kayamanan, ang lahat ng yon ay nagpabulag sa akin. Pinilit kitang ipares kay Catherine, isang babaeng walang puso. Sinaktan ko si Liza, isang babaeng may ginintuang puso. Pinahamak ko ang mga apo ko." Lumuhod si Adrian sa harap ng kanyang ina. "Ma, alam kong nagsisisi kayo at pinatawad na po namin kayo." Niyakap ni Doña Consuelo si Adrian ng mahigpit. Sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, ang init ng yakap niya ay nagpakita ng tunay na pagsisisi. "Hayaan mo akong bumawi sa inyo. Hayaan mo akong maging lola ng mga apo ko. Hayaan mo akong makita ang kaligayahan ninyo." Pagkatapos, lumapit si Doña Consuelo kay Liza. Kinuha niya ang kamay ni Liza. "Liza, patawarin mo ako. Nagkamali ako sa'yo. Sana ay matanggap mo pa rin ako." Ngumiti si Liza. "Salamat po, Doña Consuelo. Salamat po sa lahat." Nagkatinginan si Adrian at Liza. Napatunayan nila na ang pag-ibig ay hindi nakikita sa yaman o posisyon, kundi sa pagpapakumbaba, pagpapatawad, at pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Ang kanilang maliit na tahanan ay puno ng pag-asa, pagmamahal, at kapayapaan. Ngunit ito pa lamang ang simula. Marami pa silang haharapin, ngunit alam nilang magkasama, kaya nila ang lahat. 5 taon. 5 taon na ang lumipas simula nang simulan nila ni Adrian ang kanilang bagong buhay sa maliit na bahay sa Laguna. Ang mga quadruplets ay 7 taong gulang na ngayon. Masigla, matatalino at puno ng buhay. Si Enzo na laging seryoso at mahilig sa mga libro. Si Eli na laging handang magpatawa at may talento sa musika. Si Erin na malikhain at mahilig magpinta. At si Enya na laging malambing at mahilig magkwento. Si June naman, ang kanyang kapatid, ay nagtapos na sa kolehiyo. Salamat sa tulong ni Adrian. Nakaupo si Liza sa veranda, pinagmamasdan ang kanyang pamilya. Si Adrian ay nagtuturo kay Enzo kung paano mag-ayos ng sirang laruan. Si Eli ay tumutugtog ng ukulele para kay Erin, na abala sa pagdodrawing. Si Enya naman ay nakaupo sa kandungan ni June, nakikinig sa kwento nito. Ang tunog ng kanilang tawanan ay parang musika sa kanyang tenga. "Masarap siguro ang kape, mahal," sabi ni Adrian. Lumapit sa kanya at humalik sa kanyang noo. Ngumiti si Liza at inabot ang kape. "Masarap kapag kasama ka." Hindi sila mayaman. Hindi na sila nakatira sa marangyang mansyon. Ngunit ang kanilang bahay ay puno ng pagmamahal, pag-unawa, at kaligayahan. Si Adrian, ang dating CEO, ay masaya na ngayon sa kanyang simpleng buhay bilang consultant at magsasaka. Si Liza naman, ang dating simpleng yaya, ay isang mapagmahal na ina at asawa. Si Doña Consuelo ay naging bahagi rin ng kanilang buhay. Sa simula, bihira lamang siyang dumadalaw, ngunit unti-unti, naging regular na ang kanyang mga pagdalaw. Nagdadala siya ng mga regalo, nagbibigay ng payo, at pinaglalaruan ng kanyang mga apo. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng paghamak, ay puno na ngayon ng pagmamahal. Natuto siyang tanggapin si Liza hindi lamang bilang asawa ni Adrian, kundi bilang isang tunay na anak. Isang araw, habang nagkakasama sila sa hapunan, tiningnan ni Doña Consuelo si Liza nang may matinding paghanga. "Liza, sa totoo lang, ikaw ang nagturo sa amin ng tunay na kahulugan ng pamilya at pagmamahal. Ang yaman at pangalan ay walang saysay kung walang tunay na pagmamahal at pag-uunawa." Ngumiti si Liza at hinawakan ang kamay ni Adrian. Ang lahat po ay dahil sa desisyon ni Adrian na sundin ang puso niya, Doña Consuelo.
Naramdaman ni Adrian ang init ng kamay ni Liza. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng pagsubok, sakit at pagdududa. Ngunit sa bawat hamon, mas lalo silang lumalakas, mas lalo silang nagmamahalan. Natuto silang magpatawad, magtiwala at maniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig. Sa pagtatapos ng gabi, habang nakahiga sila ni Adrian sa kanilang kama, niyakap ni Adrian si Liza ng mahigpit. Salamat, mahal. Salamat sa lahat. Salamat din, mahal, para sa'yo at sa mga anak natin. Bulong ni Liza. Ang kanilang kwento ay patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa kung anong meron ka o kung sino ka sa lipunan. Ito ay nasa kakayahan mong magsakripisyo, rumespeto at piliin ang taong mamahalin mo ng totoo. Sila Adrian, Liza at ang kanilang 4 na anghel kasama si June at si Doña Consuelo ay patuloy na magpapatunay na ang isang simpleng buhay na puno ng pagmamahal ay higit pa sa anumang kayamanan sa mundo. Ang kanilang kwento ay isang walang hanggang kwento ng pag-ibig na patuloy na magbibigay inspirasyon sa bawat puso. At dito nagtatapos ang kwento ni na Adrian at Liza. Maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama namin sa kwentong ito, mga minamahal naming tagapakinig. Sa bawat kabanata, sa bawat pagtaas at pagbaba ng emosyon, naway naramdaman ninyo ang puso at kaluluwa na inilagay namin sa paglikha nito. Hindi madali ang paglikha ng isang mundo mula sa mga salita. Ngunit sa bawat linya, naramdaman namin ang buhay ng bawat karakter, ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga sakit, at ang kanilang pagbangon. Isinulat namin ito ng may pagmamahal sa pag-asang mahipon nito ang inyong mga puso. Naway na iparating nito ang mensahe na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa yaman, sa posisyon, o sa mga inaasahan ng lipunan. Ito ay natatagpuan sa kapatawaran, sa pag-unawa, sa sakripisyo, at sa walang hanggang pag-asa. Ang paghahanap ng pamilya ay hindi laging madali, ngunit sa tamang puso, ang bawat hamon ay nagiging pundasyon ng isang mas matatag na pagmamahalan. Ito ay kwento ng pagbangon mula sa kapighatian, paglaban sa mga pagsubok, at pagpili ng pag-ibig na nagbibigay liwanag sa pinakamadilim na daan. Sa muling pagkakataon, mula sa kaibuturan ng aming puso, salamat sa inyong pagiging bahagi ng kwentong ito. Naway manatili sa inyong alaala ang mga aral at inspirasyong ibinahagi ni na Adrian at Liza. Anong naramdaman ninyo sa kanilang paglalakbay? Ibahagi ninyo sa amin ang inyong mga saloobin at damdamin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento ng pag-ibig at buhay.